mga kuha, no? So ito tayo, papunta tayo ng Cebu. Nabalikan natin yung mag-request sa atin doon kasi mayroon daw silang nakita, no? So andito kayo sa barko ngayon mga kuha, no? Maingay, pasensya na kayo. Nasa Cebu na tayo, tingnan natin. Lakas ko lang kagabi, oh. Maas ng tubig. Yan, Cebu na yan mga kuha. Yan. Nasa Cebu na tayo. So mamaya mga alas 5 o 6 darating na tayo. Tingnan natin kung saan kami natutulog dito. Dito kami natutulog mga kuha. Malaki-laking barko to. Dito tayo sa baba. Ganito yung pag-dock ng barko. May taga-komando na yun, oh. Yun. Yung sa tali niya isa. Tingin naman sa tali na isa. May titingin doon na para hindi bumangga doon sa kabila. Kaya yung timing. May taga-control yung isa, yun, oh. So ganyan yung mag-dock yung barko, no? Yung mga cargo ship. Yan. Ayan, oh. Stop na daw. Stop na daw. Isa pa dito, yan, o. Nakaroon nila yan, o. Kita mo yung kamay na yun, o. Yun. Sa tali yun, para sa tali. Isa pa. So napakahirap, no? Cebu City. Ayun na. Kanan daw, kanan. Kanan naman, kanan.
Yan, kahirap. Isa pa daw, kaliwa. Ayun. Alam ko yung kuya ko dumaan sa ganito noon eh. Kasi si ano yun eh, yung seaman. Pero di niya ata natapos. Ay, tapos siya pero hindi ata nakasakay. Ibang trabaho siya. Ayun. Ayun naman sa kapila. Stop na. Yan, pantay na siguro isa pa. Hindi basta-basta pala. Okay pa. Lahat sila nakatingin dun sa may monitoring sa leader yun. Ayun na, nilak na. Baba na yung ano. Baba na yung gun. Ayan, baba na. Ayan, baba na yung gun. Oh. So ito mga ko ano, welcome to Cebu City. Ayos. Ito yung pier ng Cebu Trans-Asia Shipping Lines. Diyan tayo sumakay nung nakaraan. Oh, doon pala palabas oh. Tara mga kuha, welcome to Cebu. Ito yung sign nila na ulo ng pagong mga kuha no. So sa ulo ng pagong, sa baba ng ulo ng pagong, doon nakuha yung concrete na yun no. So may sign yun na nakaturo doon sa papunta doon. Yung concrete na yun. So lalapitan natin mga kuha, tingnan natin. So ito yung sign mga kuha no. Yung nakita dito sa ulo ng pagong, ito yung nakita nila. Pero nagbutas na sila dito mga kuha, lalim oh. No, kala nila dito papunta. No. So dito nakita ito, itong may concrete ito. Ayun oh. Semento mga kuya, no? Sinimento. Ito siya oh. Tapos pinadikit nila itong sign ito. Oh, ayan. So tatlo itong bato na to, pinadikit. Dinikit nila tapos itong bato na to. Ito. Oh. So nakaturo to dun. Dun sa dun. Tapos ay isang pang sign mga kuya ito. No? Ito yung sign nila dito. Ito. Ito. Oh, ayan oh. Nakaguhit mga kuha. Nakaturo siya. Tingnan natin ha. Ayan po, ayan oh. Ayan yung nakaturo. Naka-check yan oh. Tapos may butas yan dito ito. Ayan oh. Ayan yung butas. No? So yan yung HDM mga kuha no. Kung hindi mo yung mapapansin, nakaturo yan sa puwit ng pagong dito. No? Ito yung ulo ng pagong dito eh. Nakaturo yun doon. So ito yung HDM kasi hindi yung lupa eh. So nakatago ito, nakatago. So yan yung naka-arrow. Ayun yung pointing niya pababa. No? So papunta doon, papuntang norte. So ito naman, so itong ulo ng pagong na to ay may HDM din dito sa baba niya. Konkrito, oh, semento, ayun oh, semento. Sinemento yung bato. No? Tapos nakadikit yan sa dito sa malaking bato na to ito. So nakuha to ng kaibigan natin, no. So papunta doon sa loob yung turo din niya. So ang item ito makuha, andito lang sa likod ditong ulo ng pagong ito. Diyan. No. So ito yung butas nila. Yung butas nila. Tapos andito yung item. So kunti na lang sila, ilang metros lang, isa, dua, mga 2 metros lang, 3 metros, tumama sana sila kung doon sila nagukay. Kung naintindihan nila itong ulo ng pagong na nangingitlog, kasi nakadungo na to eh, no? Nangingitlog siya, no? Nakalubog. So ito, itong hukay na to, sayang, no? Kasi nandun na sa soba eh, no? Ano sa lalim mo? Nandun na sa lalim mo, no? So sa scanning, yung butas sila nakikita rin namin. Ano, pakita ko yung scanning natin mamaya.
Tapos yung item nasa 15 to 17 feet andyan yung item. Pero ito umabot na ito ng 60 feet. So sumubra sila. Pero kung doon sila dumaan, malamang madadaanan nila yung item sa puwit ng pagong na to. No? So yun mga kuha ang pinakamaganda sana sa pagukay nila dyan, no? Sayang. So ito mga kakuha, no? Tingnan natin yung na-scan namin simula ng umaga hanggang sa gabi. So sa umaga ang na-scan namin dito ay ito, no? Mayroon itong lalim. Yung blue na to, ito yung parang empty niya dun sa ilalim. Itong red, ito yung possible na item. Itong yellow, ito yung mga magnetic field. Itong green, ito yung mga walang laman, no? Walang normal na lupa. So ang lalim nito, kung nakikita nyo, no? Napakalalim nung may may butas, no? So gaano nga ba kalalim yan? Ang lalim yan ay nasa natin sa ano, ayan, ay tapos natin sa neutral. So ang lalim niya ay nasa 10, 15, 18.5 meter. So ang item ay nandito. So tanggalin natin yung kulay, no? So ayan, yan yung may item, no? So kung makikita nyo, pag dini-3D ko yan, nakababa yung item yun, no? Ayan, nandito yung item. So andito yung butas. So yung mga green na yan, dyan na yung mga bato, dyan na yung may malaking bato dito. Tapos sa ilalim yan, andun yung butas, yung may blue. So ang item yan yung sa may red. Tingnan natin sa may red. Ayan, kung nakikita nyo, may parang banga dyan ito. Parang jar na nakatayo, nakahiga. So ito yung banga niya, no? So guguhitan ko yan. So yan yung naging banga niya. So ang lalim niyan ay nasa, yan, ang nakalagay dyan? 4.4. Ha? 4.4 yan? 4.4 meter, no? So mahigit 12 o mahigit 15, no? Balik natin kulay. So ganyan yung mangyayari. So kapag ganito nangyayari na laging ganito yung ano niya, yung kumbaga yung hindi siya nagbabago, inuulit namin yan nung alas 3, no? Inuulit namin ng alas 3 yan. So ang result niya, saan ba yan? Ito. Result niya ito, no? Yan pa rin yung result niya. So yung red, nandito na lang kasi nilitan ko yung cubes na iniskan ko. In case na 10, ginawa ko na lang na 8, kaya hindi na tinamaan yung heat. So itong tinignan ko, itong lalim na to, no? So gray, tapos jar. So makikita mo lalim dyan, makikita mo lalim, yung lalim, no? So ang lalim yan ay nasa ganun pa rin, 19, 18, 17, di ba? So andun lang yung lalim approximately.
So yung heat naman yan, kung makikita nyo dito, yan, nasa 5.8. So kasi na ano niyan siya, kumbaga nalihis, no? So ito yung result nung alas 3. Nung result naman kami ng alas 8. Alas 8 ba yan? Inisipan tayo mga kung ano. Ito na yung result. Bumalik na naman siya dun sa kanina, yung una. So kasi binuo na naman natin siya. So ito na yung latest, no? Alas 8 ng gabi. So ano pala natin siya ng ano, kung ano siya. Play. Oh. Tapos balik sa neutral. Kasi yun, ganoon lang naman yung mga ano niya, mga nakikita mo sa ilalim. Lagyan din ng stony kasi may mga bato yun. O yan. Tapos balik natin sa neutral. Yan. So ang maging lalim yan, yung butas ay 20.7. So yan na yung lalim niya, no? So yan yung lalim niya kasi malamig na yung lupa. Ayan o, lalim niya, no? So ganyan kalalim. Ito nandito na yung item, ayan o, no? So parang bali nasa baba lang ito ng bato, no? So kung itiri-tiri natin yan, ibaliktad natin, no? Kung anong nakita natin kanina sa ano, makikita na naman natin siya dito sa huling scan natin, no? Ngayon na siya. So upper surface ito na view. So pag tinanggal natin itong ano, makikita na naman natin siya. Ayan na naman siya, oh. Ayan, parang banga na naman, oh. Kita mo? Ayan, oh, parang banga, oh. Oh. So yan yung tinatarget namin, na hindi siya nagbabago. Kaya umaga, tanghali, hapon, gabi, iniiskan namin na hindi nagbabago, na may nakikita na parang banga. Yan yun, ito. Oh. Pero kung tutusin yan, kung iti-3D mo yan, ayan siya, parang nakahiga, no? Kasi ito yung pailalim eh. Ayan o. Ayan o. Diba? So yan yung na-scan namin dito sa pinuntahan ko dito sa Cebu, no? So hindi ko lang sasabihin kung saan ito kasi alam na natin maraming mga taong gustong, no, sumulot dun sa mga ini-scan natin. Gusto nilang trabahuin kaagad, tapos kakausapin nila yung may-ari. So tayo, kawawa naman tayo, no? Sa nag-request naman sa akin, napapasalamat ako sa iyo na nakapunta ko rito para matulungan kayo. So same lang yung na-scan namin, hindi nagbago simula umaga hanggang gabi. So hindi talaga siya nagbago. Sino ako, ano, ang pag-scan ay napaka-importante. Hindi talaga pwedeng baliwalain na maghukay ka na wala kang scanner. So kailangan mo pag-aralan yung lupa. Yun ang gamit ng scanner. Yung gamit ng locator, ilolocate niya. Pag gamit ng scanner, ini-scan niya sa ilalim, tinitingnan niya. So hindi nawala yung butas, ayan, andyan pa rin, at hindi rin nawala yung heat. Yun ang pinaka-importante. Kailangan hindi siya nagbabago. No, kung may magbago man, kunti lang. Pero pag tinignan mo, hindi nagbabago, ibig sabihin, meron kang hahabulin nun sa ilalim. No? So, yan ang gamit ng scanner, mga kuwa. So, you know, so, yun mga kuwa, no? Shout out dyan sa taga Camotes Island. Sa Pizza Dos, pupunta ko dyan sa inyo. Kay Ma'am, no? Ma'am Lisa. No? Pupunta ako dyan. So, sa taga Cebu, no, shout out dyan sa kaibigan ko. Pero nahawakan niya siya po ngayon, no? Pero hindi nila pinabanggit yung pangalan nila kasi ayaw nilang maggulo rin yung buhay nila. No, ako na lang. So, shout out din yan sa mga taga Dubai, no? Mga taga OFW natin dyan na nagsisikap para makahon sa pamilya. So, yung nag-ratio na naghahanap ng scanner, available naman yung scanner natin.
So, sa Ados, Camotes Island ako, mag Cebu, tapos baka hindi na ako mag-roomland kasi may bagyo. So, babalik ako sa binigay na site sa akin ng boss ko. So, doon na ako naman magpo-focus. No? Napapasalamat tayo dyan kay Sir Luis. No? Binigyan niya tayo ng pagkataon. So, konting panahon na lang at makapagsulo na ako. So, yun nga mga kuano. Maraming salamat sa inyo lahat yan. Sa aking mga subscriber, sa mga nanonood, no? Sa mga nag-like, at sa mga may mahilig mag-adventure. So, tingnan niyo mga ako, galing akong Cebu. Galing akong Cagayan. Dumiritso akong Cebu. Para lang mapuntahan yung mga area na. So, maraming salamat po at magandang gabi. Ayos! Ganito yung pagdak ng barko. May taga-kumando nyo. Yan. Yung sa tali niya isa.